sila, kung kulto sila, problema na nila yun. Alam mo, may mga kulto, si Duterte, na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA, sasambahin pa rin nila eh. Hindi ko problema yon, problema nila yon. Pero yung mga taong bukas pa ang pag-iisip, mga Pilipinong ganon, yun ang gusto nating mamula. Kasi yun may pag-asa pa yun. Yung mga... Ayan, hello, isang mapagpalang umaga po sa lahat, mga minamahal kong kakuya Alan. Andito na naman po muli tayo guys, shout out po sa lahat. Ayan. Kumusta na po ang ating araw, ang ating umaga. Ayan, may topic po tayo uli ngayon guys, tungkol dito sa ating Inday Lustay, no? Ating Vice Presidente. Nako, Inday, talaga naman mukhang... Yung biyahe ngayon ay huling biyahe mo na po yan. Oo, huling biyahe mo na po yan. O baka ang pakayan ng biyahe mo na yan ay para hindi ka na babalik sa ating bansang Pilipinas. Alam mo, ikaw ay ma-i-impeach na. Kaya dahil po dyan, talaga naman guys, no? Paano mo kaya lulusutan itong mga akusasyon sa iyo na ito? Di ba? Mga ibinulgar na ni former Senator Antonio Trillanes, talagang napahanga ako sa tapang at panindigan nitong ating former Senator Antonio Trillanes guys, no? Pwede na ito guys sa ating pwede na ito maging presidente or vice president. Kaya lang ang problema lang kung walang mag-sponsor sa kanya. Ito ang kailangan nating tao, yung may tapang, no, sa ating maging leader ng bansa. Yung ipinaglalaban yung ating soberanya, di ba? At talagang ano kasi ito graduate ng PMA ito at hindi basta-basta gumraduate ito guys, cum laude din ang gumraduate ito. Kaya maprinsipyo po. Alam nyo si Gibo Chuduro at saka ito, pwede na ito magtandim na dalawa no? Sa kanilang dalawa pagpipilian natin kung sino yung pwede maging presidente sa kanila or vice president. Yan po ang magandang tandim ngayon, 2028. So abangan na lang po natin, sana parehong tumakbo sila at kung sakali man, alam ko, kapos na sa alam nyo na, mahal din ang tumakbo sa posisyon guys, di ba? Pero kung may mag-sponsor yan kay former Senator Antonio Trillanes, baka itong mga tao na ito ang kailangan natin ng ating bansa para ipaglaban ang ating soberanya na rin. Matatalino itong mga ito Isipin nyo guys, yung kanyang documents pala, 10 taon mahigit na itinatago niya lang dahil hindi niya maisampa noon yung kaso dahil nga hindi obra guys dahil ang ombudsman dati, di ba si Martires ang ombudsman dati na siyang tinagurian ngayon na si Mary Grace Piatos ng confidential fund, di ba? Grabe. Hindi magawa po na maisampa ni former Antonio Trillanes dati ang mga sinampa niya ngayon, isiniwalat niya ngayon sa House of Representatives guys, dahil yun nga, administrasyon nila noon at alam niya walang mangyayari, di ba? Kaya 10 taon mahigit guys na talagang nag-aabang lang siya na kung kailan matapos ang termino ni dating Presidente Duterte. Guys, no? At ito na yung pagkakataon guys na yun nga, ibinulgar niya na ang lahat. No? Kaya laking bagay yun guys, yung pati yung kwento ni Ramil Madriaga tungkol kay Inday Lustay, no? Kay BP Sara po ng ating mga kaibigan na mga dating ka-Duterte supporters. No? Kaya sa ating mga kaibigan po dyan, sumama na po kayo dito sa pagsuporta po sa ating bagong administrasyon guys. No? O kaya, kahit hindi kayo sumuporta, basta limi-limiin nyo lang po ang mga pangyayari guys. No? At sigurado naman, pag inaral nyo po lahat ng mga pangyayari guys, ay baka yun ang maging dahilan para magising kayo sa katotohanan na hindi ang mga Duterte guys ang katuparan ng ating ng pag-unlad ng ating bansang Pilipinas guys, no? Hindi sila. At ang tunay na magbigay ng kapayapaan po nito. Sabi nga sa atin minsan ng dati kong mga kaibigan diyan sa dating Pangulong Duterte ay noon daw panahon ni Pangulong Duterte ay mas tahimik daw po noon. Oo. Paano naging matahimik yung patayan dito, patayan doon? Sige nga. Ang masasabi ko lang, idol, ang masasabi ko lang,
paano naging matahimik ang bansa natin noong mga panahon yun, kaliwat kanan ang patayan dahil sa AJK. No? Or anti-illegal drugs daw, pero piling-pili lamang yung mga dinadali. No? Yung mga mahihirap lamang po talaga. Pero yung mga big time, mayroon man silang napapatay ng mga big time, siguro totoong big time yun. Kaya lang, kakompetensya nila sa kanilang negosyong druga. Di ba? Ngayon, itong ibinulgar po ng ating former Senator Antonio Trillanes about sa mag-asawang Inday Lustayo, Inday Sara, BP Sara ninyo, at sa kanyang asawa kaya Mans Carpio. Nako, mukhang mahirapan po silang lusutan ito. Sigurado, impeachment at pagkakulong ang sasapitin ni Inday Sara. Kaya siguro yung paglabas niya ng ating bansa ngayon, huling biyahe niya na yan o kaya baka hindi na babalik ng ating bansang Pilipinas yan. No? Magtago na lang. Diba? Kaya panoorin niyo po ito guys, may konting video sa ating former Senador Antonio Trillanes sa kanyang mga siniwalat. And of the reaction po sa naging of course, you take a smoking gun. Ano po yung sabi right? Well, I'm relieved na sa ngayon, sa wakas, no? After 10 years, ay sinumpirma ng AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula po noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong nilabas. Pero ngayon, hindi ko na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay nasunti mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabubog ng Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Ano po, mamulat na sila. Totoo naman pala. Yung personal vindication kasi sa akin, ano lang insignificant yun kasi malaking damage na nagawa ng mga Duterte sa bayan natin. So kahit na I was proven correct later on, pero the past 10 years, grabe na yung nangyari at marami nang namatay, naperwisyo at nanakawan sa ating bayan. So sana lang, sa susunod konting tiwala naman kasi hindi naman ako gumagawa lang ng kwento. Ito po ay tungkulin ko sa bayan. Simula pa noong 2003, ginagawa na natin ito. Hindi po kami naging beto ng kwento. Kaya alam nyo, lahat makita nyo naman kinumpirma lahat ng AMLAC. Diba? Hindi ko naman ginawa yan. Ba't ko inventohin yan? Diba? Sila, kung kulto sila, problema na nila yun. Alam mo, may mga kulto, si Duterte, na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA, sasambahin pa rin nila Hindi ko problema yon, problema nila yon. Pero yung mga taong bukas pa ang pag-iisip, mga Pilipinong ganon, yun ang gusto nating mamula. Kasi yun may pag-asa pa yun. Yung mga kulto na yung paniniwala kay Duterte, wala na akong magagawa ko. Hindi ko na po siya na follow up kasi importante po is yung mga dokumento. Kung totoo yun, eventually kumpirma namin. At ito nga, kinumpirma pa ng AMLAC. So yun po importante. Ando doon po sa affidavit, walking doon sa headquarters namin sa Magdalo sa Quezon City. Tapos nag-binet, initially yung staff namin, tapos eventually, sa yung meeting, tinignan po. So yun, tinig namin yung mga dokumento after. Ito yun. Yun ang claim niya. No. Malapit siya sa isang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Yun ang sinabi nila. I believe so. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kasi hanggang sa dulo ng termino ni Duterte ay papaluwal siya ng pera. Ando doon po yan sa report ko. Kasama sa sinabit ko dokumento at kasama doon sa kinumpirma ng AMLAC po yun. So yan naman po mga minamahal kong kababayan. Hanggang sa muli po. Bye-bye, God bless. Abangan niyo po yung susunod pa nating topic.